Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Bag sauce in hand. Okay. May usapan tayo, moderator, na yung mga fucker, gaya ng palpak palusot. Okay. Makamacho, maging lalaki ka naman, kausap ka macho. Okay. Huwag ka magpasaring, ano. Okay na yan. Naman yun. Okay na yan. Huwag kayong mag-usap. Ganito. Naman, nag-usap na tayo eh. Wait lang, bro. Okay. Okay, pumapasok na sila. Ayan. So habang naghihintay mga kapatid, pumapasok na sila. Ulit ang ating topic ay habang naghihintay mga kapatid, ulit ang ating topic ay patungkol dito. Yan, Data Rosal, kasama ko rin yan. Nagla-live din yan. Okay, thank you. Yan, Data Rosal, kasama ko rin yan. Talibong na lang Nagla-live din yan. Yung wala pa. Okay, thank you. So si Wendell Talibong na lang at si Palman si Moises, yung wala Brother pa. Rasha, yung karakter yung papasukin natin si Moises, Brother Rasha, yung Moises, yung karakter yung Okay. Moises. Pasok Moises. Okay, papasukin natin. Ang importante dito yung mga streamer, mga bro ha. Tapos yung mga yung mga ang importante dito yung mga streamer, mga pwede naman yan mamaya. Tapos yung mga yung mga para audience natin, hindi tayo After din nung yan mamaya Rora siya after nung I suggest para- pumasok na yung dalawang streamer Hindi na tayo after masyadong- nung Rora siya after nung I suggest Oo, pumasok na para- yung dalawang streamer natin. Oo, para i-ano na ma-start na natin. tayo. Oo, tsaka mag-PM na lang para- kayo natin. mamaya para tuloy-tuloy tayo. Start na tayo dito sa ating debate. Tsaka mag-PM na lang kayo mamaya para sa mga naka-live yan. Live na live tayo sa ating Debaters Convention. Sa mga naka-live yan, live na live tayo dito sa Debaters Convention. At ang kasama natin sa side naman ng Seventh-day Adventist Church Catholic. At yung iba pa na nag-aralan natin sa side naman ng Seventh-day Adventist Church. At yung iba pa na nagla-live ngayon, iba pa dyan sa Seventh-day Adventist na side at sa iba pa dyan sa Seventh-day Adventist na side namin yung aming Catholic mga kapatid. Iba pang mag-stream. Hinihintay lang namin yung aming Ibang kasi iba pang nagtatagalan tayo mag-stream. gabi na. Ayan. Habol na lang. Sige, So, pagulan na natin, ang- nahabol lang yun. Kasi nagtatagalan tayo gabi na. Habol na lang. Sige, pagulan na natin, nahabol lang yun. Gabi na tayo. Oo, kasi quarter na. dapat kanina pala sabi na eh. Okay, so Gagabihan tayo. Bro Jando, Bro Fernando Camacho. Magalas na yun eh. Okay, so start na natin ha. Bro Jando, Open Bro cam tayo, Fernando bro. Camacho. Rasha. Start na natin ha. Muna Open natin cam si tayo, Jando. bro. Rasha ha. Doon sa ating muna natin si Jando. Yes, naka-open camera ko. Doon sa ating open. Yes, naka-open camera ko. Okay. So, before natin i-start ang debate mga kapatid, so gusto ko muna silang before natin i-start ang debate mga kapatid, kung ano yung gusto nila silang magpakilala ito, yung kanilang topic, at syempre kung ano yung inaasahan nila posisyon sa gabing sa debate na ito. So unahin natin ang ating affirmative, ano yung inaasahan nila, pakilala ka ba sa debate na ito. Opo, So unahin ang natin inyong pong ang ating maliit na affirmative. lingkod kay Kristo, Bro, pakilala Brother ka ba? Fernando B. Camacho Jr., inyong pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Fernando B. Camacho Jr., isa pong bagitong tumatayo sa panig ordinaryong membro ng Seventh-day Adventist sa pagpapatunay, tumatayo sa panig ng pagiging affirmative ay sulput sa pagpapatunay na ako po ay tumatanaw sa hinaharap
ay sulpot na iglesia ngayong gabi at ay magiging mapayapa tumatanaw sa hinahawang intelektual lamang. Pag-uusap ngayong gabi ay magiging mapayapa sa Diyos ang kapurihan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po sa Diyos ang kapurihan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Debate so that is Fernando Camacho nito at isa ito sa mga debate na pambato ng Seventh-day Adventist Church at napakaraming debate pambato ng Seventh-day Adventist Church at napakaraming debate na debate iba't ibang debate sa lahat halos lahat nata ng merong religion no sa lahat Islam halos lahat nata next naman natin ang ipakilala yung religion yung negative kahit sa Islam mga kapatid. Next naman natin ang ipakilala yung ating Okay, thank you sa inyo lahat ng mga nakantabi dyan. Ako naman si Jando Labado. Okay, thank you sa inyo lahat ng mga nakantabi dyan. Ako naman si Jando Labado. Alam niyo na. Eto, bakasyon ngayon. Minsan pakwela. Din ako. Okay, so that is Brother Jando yung tatayo ng negative. Ready din ako. Isa yan sa, okay, so that is Brother Jando yung tatayo ng negative punto. At isa yan sa mga pinakamalaking admin dito sa live program din sa Pilipinas. Isa sa mga pinakamalaking at maraming salamat din sa pag-imbita sa Pilipinas kasama side ng dito sa Debaters Convention. Maraming salamat. At by the way, ako nga pala yung inyong moderator si admin dito sa Debaters Convention. At kasama yung page ko sa Russia TV mga kapatid. At ito na nga, sisimulan na natin ang ating debate. At nakikita nyo naman yung sa inyong screen, yung ating timer. At okay, so start na tayo mga kapatid. Bibigyan ko ng 15 minutes sa unang pagpapahayag yung ating affirmatibo sa kanyang patutunayan na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Okay, muli po, isang napakagandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, mga kapwa ko Adventist, at sa ating mga kapatid na nasa panig ng Roman Catholic Church. Ganon din sa iba't iba pang mga pananampalatayang nakikinig o nanonood ngayong gabi. Pagpapala po ng langit ang patuloy ninyong maranasan. Gayon din siyempre sa ating pong platform na ginagamit kayo at pinagbigyan tayo ng ating pong kapatid na Johnson Amican at ng kapatid na Gomer na magamit ang ating pong pag-aralan natin na ministry. At ganun din, salamat kay kapatid na Russia sapagkat ang ating pinagpipitagang kaibigang ito ay namagitan sa pagitan ng Adventist at ng Catholic. Ganon din siyempre kay kapatid na Jando at natuloy na yung aming pong pag-uusap. So, ang paksa po na aking tatayuan ay patutunayan ko na ang Roman Catholic Church, ang Roman Catholic Church na binabanggit ko po, yung kinaaniban mismo ng negative side. Patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Tandaan po ninyo mga kapatid ngayong gabi, ang tungkulin ko po ay patunayang sulpot ang Roman Catholic Church. Kaya wag po kayong magagalit sa akin. For the sake of argumentation, patutunayan ko lang po na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Hindi po usapin ngayong gabi ang Seventh-day Adventist kung ito ba ay sulputring gaya nila. Hindi po pinag-uusapan dito. Kundi ang paksa lamang, ang pagpapatunay at ang pagtatanggol ay tanging sa Roman Catholic Church lamang. Ayan lamang po ang tanging usaping iikutan ng debate ngayong gabi. Patutunayan ko ng Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia at ito naman ay didepensahan ng negative side. Yan. Kaya hindi tugma na babanatan ngayong gabi ang Seventh-day Adventist Church sapagkat wala po riyan ang paksa na pareho naming pinag-usapan. Uulitin ko po ang paksa
para mabigyan natin ng diin. Patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Sa makatwid, walang gagawin ang negative side, kundi depensahan lamang ang panig nila. At pilitin nilang makumbinsi tayo kasama ng audience na ang kanilang iglesia ay hindi sulpot. Yan. Sa panahong ito, mga kapatid, mga kaibigan, tandaan ho natin, maraming mga sumulat ng kasaysayan, maraming mga historian sa kasalukuyan na nangamali sa pagguhit ng kanilang mga pluma para bagtasin ang kasaysayan ng tungkol sa pinagmulan ng tunay na iglesia. Bakit? Ang ilan sa kanila na impluwensyahan ng sulpot na iglesia. Alin itong sulpot na iglesia? Ang Roman Catholic Church. Ang iba naman sa kanila, doon sa mga sumulat na kasaysayan, ay nailigaw naman ng bias na kasaysayan na pinamahalaan ng sulpot na iglesia. Kaya ngayong gabi, hindi tayo magtataka kung bakit may mga gagamitin mamaya ang negative side na mga historian, mga aklat na tila bagay papabor sa kanila. Subalit ngayong gabi ay ipinipresenta ko sa inyo, walang ibang higit na makapagsasabi sa atin ng pinagmulan ng tunay na iglesia, kundi tanging-tangi ang banal na kasulatan. Sa pamamagitan din ng banal na kasulatan, makikita natin kung ang iglesyang nagpapakilalang silangay sa Diyos ay sulpot o hindi na iglesia. Ito ang pangunahin nating pamantayan. Last 10 minutes. Para malaman natin kung tayo nga o yung inaaniban ninyo ay tunay o sulpot na iglesia. Sang-ayon sa banal na kasulatan, ang iglesia hindi nagmula sa bagong tipan. Ang point o ang starting point ng tunay na iglesia, hindi lamang umiral sa bagong tipan, kundi buhat pa ito sa lumang tipan. Ano ang katunayan? Sa Kapitulo 7, talatang 38 ng mga gawa, ganito ho ang ating mababasa. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai, at kasamang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Kailan po nagsimula ang iglesia? Buhat pa sa lumang tipan. Kaya kung mayroong magpapakilala ngayong gabi na ang kanilang iglesia ay nagsimula lamang sa bagong tipan, ang tawag na riyan, sulpot na iglesia. Bakit sulpot? Sapagkat mayroon ng naunang iglesia, ang iglesia sa ilang. Sa Kapitulo 13, talatang 10 hanggang 11 ng Jeremias, mababasa natin na yung kanyang itinayong iglesia nagkaroon ng kapintasan. Yung bayang Israel na kanyang iglesia nagkaroon ng masalimuot na kasaysayan. Tinawag ang bayang ito na ganito, ang masamang bayang ito na ayaw makinig sa mga salita ko, na may katigasang sumunod sa kanilang puso at sumunod sa ibang mga Diyos upang paglingkuran at sambahin sila, ay magiging gaya ng pamigkis na ito na hindi mapapakinabangan, sapagkat kung paanong ang pamigkis ay kumapit sa baywang ng isang lalaki, gayon ko pinakapit sa akin ang buong sambahayan ng Israel at ang buong sambahayan ng Huda, sabi ng Panginoon, upang sila para sa akin ay maging isang bayan, isang pangalan, isang kapurihan at kalahatian, ngunit ayaw nilang makinig. Alam natin ang kasaysayan, marami sa kanila matitigas ang ulo sa pagpapatuloy pa. 31
talatang 31 hanggang 32 ng Jeremias. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sangbahayan ng Israel at sa sangbahayan ni Juda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira, bagamat ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Yung iglesia sa ilang na itinatag ng ating Panginoon, nagkaroon ng kapintasan. Marami sa kanila naging suwail sa ating Panginoon. Sinira nila ang tipan ng ating Panginoong Diyos. Sa Oseas Kapitulo 14, talatang 1. Bagamat ganun ang nangyayari sa bayang Israel, na siyang sinaunang iglesia sa ilang. Ang wika ng ating talata, O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Ang iglesia sa ilang mga kapatid, dahil sa malaking kalapastangan na kanilang ginagawa, sila ay nabuwal, ang sabi ng talata. Subalit ganun pa man ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng talata, manumbalik ka niya sa Panginoon. Ngayon, hinulaan din sa aklat ng Amos, Kapitulo 9, 11 hanggang 12, sa araw na yaon, ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal, at tatakpan ko ang mga sira niyon, ibabangon ko ang mga guho niyon, at aking itatayo gaya ng mga araw ng una, upang kanilang ariin ang nalabi sa Edom. At ang lahat ng bansa na mga tinawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon na gumawa nito. Mayroon ng hula ng iglesia sa ilang na siyang tinatawag ding tabernakulo ni David, na siyang nabuwal dahil sa katigasan ng ulo ay muling itatayo ng ating Panginoon. Last 5 minutes. Kapitologist, salamat. Sa Kapitologist talatang 25, ang iglesia sa ilang na ito, na nabuwal, na siyang ipinapakilala ring tabernakulo ni David, ang sabi rito, sapagkat bagaman ang iyong bayang Israel ay magiging parang buhangin sa dagat, tanging ang nalabi lamang sa kanila ang babalik. Ang pagkawasak ay iniutos na inaapawan ng katwiran. So makikita natin dito, mahalaga sa Panginoon ang nalabi sa kanyang bayan. Sa panahong ito, mga kapatid, tanging Seventh-day Adventist lamang ang hindi natitibag sa kanilang paniniwala na sila'y nalabing iglesia. Kaya sa aklat pa lamang ng Isaiah makikita na natin, mahalaga sa Panginoon ang nalabi. Kaya lang hindi ko mailalatag ang aming panig sapagkat hindi kami ang paksain ngayong gabi, kundi tangi sa Roman Catholic Church lamang. Ngayon, sa Kapitulo 11 ng aklat ng Isaiah, sa araw na yaon ay muling iuunat ng Panginoon ang kanyang kamay upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan mula sa Assyria, Ehipto, Patros, Ethiopia, mula sa Elam, Shinar, Hamat, at mula sa mga lupain ng baybay ng dagat. Paglalarawan ito, mga kapatid, na muling babawiin ng Diyos ang nalabi sa kanyang bayan sa lahat ng dako nito. 16:18. Ito na ang naging katuparan ng pagtatayo ng iglesia sa ilang na nabuwal dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang bayan. Ang sabi ng Panginoon, Matthew 16:18, sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Aling iglesia ang kanyang itatayo? Yung iglesyang nabuwal. Kailan nagsimula ang iglesyang yan? Doon pa sa ilang. Kaya, ang Matthew 16:18 ay nagsasabi sa atin, nagpapahiwatig sa atin, tahasang nagsasabi sa atin, hindi nagtayo ng panibagong iglesia ang ating Panginoon. Hindi siya nagpasimula ng isang panibagong iglesia, kundi ang kanyang itinayo yung dati ng iglesia. Alin yan? Yung iglesia sa ilang na nabuwal. Yan din ang itinayo ng Panginoon. Alin ang iglesyang yan?
walang iba, kundi ang katangi ay nangingili ng Sabat, hindi kumakain ng karumal-dumal, at marami pang iba. Kaya ang starting point ng iglesia, hindi sa bagong tipan, kundi sa lumang tipan. Lahat ng iglesia sa panahon ito na Last 2 nagsasabing minutes. sila itinayo sa bagong tipan, ang tawag diyay sulpot lamang na iglesia, sapagkat ang starting point po niyan ay sa lumang tipan pa. 9:27 ng Roma, si Isaias ay sumigaw tungkol sa Israel. Bagamat ang bilang ng mga anak ni Israel maging tulad ng buhangin sa dagat, ang nalalabi lamang ang maliligtas. Nagkaroon ba ng katuparan yan? Talagang nalalabi lamang ba ang kanyang nahikayat? Opo. Sabi sa Kapitulo 1, 10 hanggang 11 ng Juan. Siya'y noon nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. Gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan, hindi siya tinanggap ng sariling kanya. Sino lamang ang tumanggap sa kanya? Yung nabibilang na roon sa iglesia na muli niyang itinayo dahil ito ay nabuwal. Kaya, kapag ang tatayuan nating iglesia, ang starting point, sasabihin natin sa bagong tipan, tahasan nating masasabi, sulpot lamang ang iglesyang yan. Sapagkat ang tunay na iglesia, nagsimula pa sa lumang tipan at muling itinayo sa bagong tipan. Bakit muling itinayo? Sapagkat yan ay nabuwal. Ano ang katangian yan? Kapareho din ang katangian ng nasa lumang tipang iglesia. Nangingili ng Sabat, sumusunod sa 10 utos, hindi kumakain ng karumal-dumal at marami pang iba. Yan. At itong bagay na ito, kaya nasabi nating sulpot ang Roman Catholic Church, sapagkat sa kanilang doktrina, ang iglesia di umano nila ay nagsimula sa bagong tipan. Ngayon, para hindi sila maging sulpot na iglesia, patunayan din nila na ang iglesia nagsimula sa lumang tipan. At tapos na. Maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist at sunod natin mga kapatid, ang first cross naman ng negative sa affirmative. So timer, pakiset ng 7 minutes. Ayan, so bibigyan ko ng 7 minutes sa unang pagtatanong. John Doe ng Catholic, your time start now bro. Tanong. Okay, unang tanong kay Fernando Camacho. Saang talata sa Biblia mo nabasa Timer pa na ang RCC ay sulpot na iglesia? Apo, sagot po. Dito po sa Mateo 16:18. At sinabi ko naman sa iyo, Pedro, at sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Yung pong iglesyang itinayo na yan, yan din ang iglesia sa ilang. Next question. For confirmation lang, Fernando Camacho, totoo ba na mababasa sa Mateo 16:18 na ang RCC ay sulpot na iglesia o nagsisinungaling ka lang? Mababasa ayon sa diwa nito. Ang sabi rito, ang iglesyang itinayo sa Matthew 16:18 ay yung ding iglesyang nabuwal na kung tawagin na iglesia sa ilang. Kung bakit kayo napasama rito, sapagkat ang doktrina ninyo, kayo'y nagsimula sa bagong tipan. Next question. Kaya maliwanag na sulpot. Next question. Sabi mo, mababasa yan ayon sa diwa. Tanong, suportado ba yan ng Bible scholar? Yes or no? Yes, suportado ito. Sapagkat walang ibang higit na scholar sa panahong ito, kundi ang mga sumulat ng banal na kasulatan. Ang sabi ni Apostol Mateo, itinayo ang iglesyang yan. At ang iglesyang itinayo na yan, nagmula pa sa lumang tipan. Next question. Okay, sinong Bible scholar ang nagsabi na ang diwa ng Matthew 16:18 ay sulpot na iglesia ang RCC? Si Apostol Mateo mismo. Ang sabi rito, itinayo niya ang kanyang iglesia at ang iglesia niyan ayon din sa gawa
nagsimula sa lumang tipan. Kaya kayo sulpot sapagkat sa bagong tipan kayo nagsimula ayon sa inyo, hindi ayon sa Biblia. Next Kaya question. kayo ay sulpot. Saang talata sa sinulat ni Mateo na sinabi niyang sulpot na iglesia ang RCC? Mateo 16:18. Sapagkat ang itinayong iglesyang ito ay iglesyang nabuwal doon sa lumang tipan. Yung nabuwal na yun din ang itinayo. Kayo po hindi nabuwal, kundi nagsimula anya kanyo sa bagong tipan. Kaya sulpot ang Roman Catholic Church. Next Maliwanag question. yun sa Biblia. Pag binasa ko ba ang Matthew 16:18, mababasa ba dyan na ang RCC ay sulpot na iglesia? O kwento mo lang yan? Kung letra por letra ang iyong babasahin, hindi mo mababasa. Pero kung sa himig mo nito babasahin at sa katotohanan ng pinahayag ng buong Biblia, makikita niyo Roman Catholic, sulpot talagang iglesia sapagkat hindi kayo ang iglesia sa ilang na itinayo sa Matthew 16:18. Ganyan po ninyo Next question. unawain. Inaamin mo ba na sa lahat ng talatang binasa mo ni isa, wala doon mababasa na ang RCC ay sulpot na iglesia? Meron sa diwa. Sabi nga rito, ang itinayong iglesia, yung ding iglesyang Moderator. nabuwal. Time stop muna. Time stop. Okay. Objection muna dito sa ating negative. Ano yan? Ang tanong ko sa kanya, moderator, inaamin ba niya na sa lahat ng talatang ginamit niya, hindi doon mababasa na ang RCC ay sulpot? Ang sabi niya, nasa diwa. Hindi ko tinatanong kung nasa diwa ba o hindi. Ang sagutin Okay. lang niya, mababasa ba sa lahat ng talatang ginamit niya na ang RCC ay sulpot na iglesia, yes or no? Okay, so Counter? sinasabi, wait lang bro ha. Ina-analyze ko yung objection mo. Meron kang sinasabi bro dyan doon sa categorical na yes or no. Ibigay ko kay Camacho yung counter objection mo na ha, bago Yes. mag-decide. So bro, ano ang counter bro? Yes, kung mapansin niyo po yung tanong niya, wala namang yes or no doon. Kundi pagkukonfirma lamang yung kanyang tanong. At dahil hindi yung categorical questions na nangangailangan ng verbatim na yes or no, sinasagot naman ho natin. Okay. So ganito yung decision natin. Bro Jando, i-ano na lang natin yung tanong mo bro. I-rephrase mo kasi hindi ko din naman nadinig din yung sa yes or no bra. However, ang alam ko yung tanong mo talaga is categorical ba. Pero mas maganda kasi talagang binabanggit mo yung sa yes or no dun sa dulo para masagot naman ng ating kabilang panig. So bro, ibalik ko sa iyo bro Jando. Ano na lang yung tanong mo bro. Tapos lagyan mo na sa dulo na lang para mas clear tayo. So time resume. Proceed ka bro Jando. Tanong. Lahat ng talatang pinagbabasa mo, inaamin mo ba na hindi dito mababasa ng RCC sulpot na iglesia? Yes or no? No, sapagkat nabasa ko ayon sa diwa nito ng iglesia na kinaaaniban ng negative side ay sulpot talaga. Bakit? Ang doktrina nila ay nagsimula sila sa bagong tipan. Samantalang ang iglesyang itinayo, yun ding iglesia sa ilang na nabuwal. Kaya sulpot na iglesia talaga Next question. ang Roman Catholic Church. Sino naman ang nagsabi naman ng iglesyang tinayo niya yung nabuwal? Ang mismong banal na kasulatan. Yung termo ning utatayo ko ang aking iglesia, ang ibig sabihin niyan ay muling itatayo niya ang kanyang iglesia. Yan po ang ibig sabihin ho ng talatang pong iyan. Muling pagtatayo. Ang itinayo, yun ding Next nabuwal. Inaamin mo ba na hindi doon mababasa na muli niyang itatayo ang kanyang iglesia? No, hindi ko inaamin sapagkat yung salitang itatayo mula sa kahulugang rebuild, restore, repair. Yan ang ibig sabihin ng itatayo. Alin yan? Yung nabuwal na iglesia, yung iglesia sa ilang. Kaya sulpot talaga ang Roman Catholic Church sapagkat ang doktrina nyo ay sa Next at sa question. bagong tipan kayo umusbong. Next question. Last 2 minutes. Wave na lang ako, moderator. Wave na lang ako.
Okay, time stop. Salamat, Jando. Thank you, Times- thank you. Paki-reset yung time. Okay, so dyan natatapos ang first cross ng ating negative at bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa lahat na nasa live dyan ha. So, meron tayong debate sa mga bagong pasok ngayon dito sa Seventh-day Adventist Church versus Catholic. Sa topic na patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia at ang ating affirmative si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Negative naman yung magpapahayag ngayon Brother John Do ng Catholic. At isiset na lang natin yung time. Ayan, 15 minutes para sa yung negative per stand. Your time start now, bro. Okay, thank you sa iyo, brother moderator. Ito ngayon, ito yung nagsimula kasi doon sa ano eh. May mga nagsasabi na ako daw ay hindi natutuloy dahil umatras. June 5, nag-schedule kami June 5. Andiyan na, nag-live ako. Pero hindi sila available dahil sila ay nasiraan ng network. Yan, nasiraan ng network. Next, ang paksang tatalakayin niya ay patutunayan ni Fernando Camacho na ang Roman Catholic Church ay isang sulpot na iglesia ayon sa Biblia. Yun ang kanyang paksa. Ba't ako kumukontra ng Iglesia Katolika ay sulpot na ang iglesia sapagkat ito hindi kailanman mababasa sa Biblia. Yan ko siya tinatanong kanina kung saang talata talagang walang nabasa. Ginagawa niya nasa diwa. Ibig sabihin, nag-i-interpret siya. Yung interpretation niya, hindi suportado ng kahit sinong Bible scholar. Sabi niya, suportado ng mga author ng Biblia. Tinanapan ko sinong author nagsabi, walang namang mabasa. Di ba? Maging sa mga standard na referensya na Iglesia Katolika ay sulpot na iglesia, wala yun. Batay sa aking sariling obserbasyon, ang terminong sulpot na tinatalakay namin ngayon ay ang ginagamit sa mga religious discussions sa Facebook in which referring siya sa mga iglesia na nagpapakilalang Kristiyano raw pero kakasulpot lang gayong meron ng Kristyanismong naitatag si Kristo. Yun ang aking sariling obserbasyon. Doon nagsimula yung sulpot eh. Kasi sa Facebook dami nasasabi, kami ang tunay na iglesia. Pero ang response naman ng Katoliko, nung tunay sulpot lang kayo, ba't sulpot? Kakasulpot lang. Bakit? May Kristyanismo na biglang sulpot lang sa inyo. Yun ang issue pinag-uusapan sa pagkakaalam ko. Ngayon, hindi pwede na maging sulpot na iglesia Katolika sapagkat siya ang original. Yan. Gagamitin ko ngayon yung The Religion's Book na akda ni Charles Lowell Tiessen at saka ni Eve Levavi Feinstein kung saan sinasabi sa page 334 ay ganito, the Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Ang Roman Catholic Church is the original. Ba't siya naging original? Kaya nga sinabi, alam naman niya na ang tungkol sa true church, it is, walang ibang founder may tuturo dito kundi si Kristo lang. Yung sinasabi nilang Constantino, hanggang ngayon walang may pakita dahil interpretation lang naman. Next, number 1, nagtayo si Kristo ng iglesia. Yan ay Matthew 16:18. Sabi niya, now I say to you that you are Peter and upon this rock I will build my church. Wala naman sinasabing I will re-establish my church. At wala ring Bible scholar ang nagsabi na ang ibig sabihin niya I will build is I will re-establish my church. Walang ganun. And all the powers of hell will not conquer it. Sa panahong yan, ay wala pang naipapangalan sa naturang iglesia. Number 2, nakarating ang iglesia sa Antioquia ayon sa Gawa 11:26 kung saan siya unang tinawag na Kristiyano. Number 3, ang ikatlong obispo ng Antioquia ang nagpangalan nito ng Iglesia Katolika. Sa kanyang liham sa Smyrna, sinabi niya, wherever the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. Wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Sa Gawa 11:26, ang obispo ang mamamahala sa iglesia. Sila yung magpapakanin sa iglesia. Yun. At isa sa mga obispo sa naging iglesia sa Antioquia, ang nagpangalan dito na Iglesia Katolika.
Ngayon. Number 4. Bakit pinangalan ng Iglesia Katolika? Dahil may connection sa Diocese sa Roma. Yan, ito ginamit ni Ramel Parba nung sa debate nila ni Father Darwin. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Ngayon, sabi niya kanina, ang tinayo daw ni Kristo, ano daw yun? Continuation. Eh, ang sabi dito, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Kung sinasabi niya ngayon na ang RCC ay sulpot, therefore lilitaw na sulpot ang tinayo ng Panginoong Last 10 Jesucristo. minutes. Lilitaw na sulpot ang tinayo ng Panginoong Jesucristo. And kahit na saan kayo mag-research, standard reference, wala talagang mababasa na ang Roman Catholic Church is founded by Constantine. Gusto nila, Constantine kasi. Wala yun. It was founded by Jesus Christ. The church founded by Christ is here. Nandito na. For the first time called the Catholic Church. Yan. No? Ito naman, number 5, bilang patunay. Ito ay pinamumunuan ngayon ng Papa sa Roma. Ang pinakuhanan ko nito, yung kanilang Alpha and Omega Volume 8 sa Article Catholic Church. Sabi, a universal Christian church whose doctrinal base was formed with the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. So yung Catholic Church, inumumunuan yun ng Pope. Ngayon, ito naman, ayon sa The Ministry Magazine ng Seventh-day Adventist Church. Ito, The Ministry Magazine. Ito na ang ancient Catholic Church became the Roman Catholic Imperial State Church. Ito ang ebidensya na mismong babasahin ng SDA ang nagpapatunay ng Roman Catholic Church ay hindi isang sulpot na iglesia bagkus ay isang transformation. Bakit? Bakit transformation? Dito, ay The Ministry Magazine, the Apostolic Christian Ancient Catholic Universal Church established by Christ and His Apostles continued to the time of Constantine about 321 AD. Nagpatuloy yung hanggang sa panahon ni Constantine. The ancient Catholic Church was persecuted by the pagan government. Number 3, just as soon as this church, ano bang main subject? Yung ancient Catholic Church, just as soon as this church joined herself to the state, sabi daw dito, she persecuted the pagans and exchanged force for Time na? For persuasion. 7 minutes pa bro, and 36 seconds. May narinig ko sa sigaw ng time eh. For persuasion in her religious work. And she, ano yung she? Referring to the ancient Catholic Church established by Christ. And she became the Roman Catholic Imperial State Church. So, kung magbabatayan ng kanilang Ministry Magazine, it's a transformation. Naging yung iglesia tinatag ng Panginoon daw, nang ito daw ay makihalubilo, nag-join daw siya sa Estado, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Kaya kung sasabihin niya ng Roman Catholic Church ay sulpot, then lilitaw na ang ancient Catholic Church established by Christ ayon sa kanilang The Ministry Magazine ay sulpot din. Kaso, pinauna na niya kanina na hindi yan sulpot. Alaka, paano ngayon yan? Nag-iba ang Stanley Camacho. Sinabi niya kasi kanina ang established by Christ, hindi sulpot, continuation lang. Yung sinasabi ng kanilang Ministry Magazine, yung iglesyang tatak ng Panginoong Jesucristo, she became the Roman Catholic Imperial State Church. Diyan nangyari, parang transformation lang. Para lang nangyari doon main subject, Apostolic Christian Ancient Catholic Church, established by Christ and His Apostles, just as soon as this church, referring to the Catholic founded by Christ,
joined herself to the state, she became, pag sinabing she became, para lang yung, Rustong Padilla naging Bibi Gandang Hari? Or Charis Pimpenko naging Jake Cyrus? Yan. Rustong Padilla naging Bibi Gandang Hari. Ibig sabihin ba, ibang nila lang si Bibi Gandang Hari? At hindi siya ang Rustong Padilla? Whether you like it or not, siya pa rin yun. Nagbago man ng imahe, siya pa rin yun. Parang nag-transform lang. Ay Charis Pimpenko and Jake Cyrus. Sabihin mo, si Jake Cyrus ay hindi si Charis Pimpenko? Mali yun. That's 5 minutes. Whether you like it or not, siya pa rin si Rustong Padilla. Pagdating sa araw ng botohan, pag yan pumasok sa presinto para bumoto, ang pangalang ilalagay niya sa kanyang boto ay Rustong Padilla pa rin kahit nagpapakilala siya ngayong Bibi Gandang Hari. At si Charis Pimpenko, kahit Jake Cyrus na kanya pakilala ngayon, pag yan pumirma sa botohan during election, ang gagamitin niyang pangalan, Charis Pimpenko pa rin whether you like it or not. Ngayon, etong conclusion. Ang Roman Catholic Church ay hindi sulpot dahil existing na siya first century pa. At wala rin namang Bible scholar nagsabi na si Kristo ay nag-rebuild lang. Wala nag-rebuild lang. Malamang pag may nagsabi nung pastor protestante, in which alam naman natin hindi katanggap-tanggap, hindi ba? Next naman, eto, Young Student Learning Encyclopedia. For the first 1,000 years after the death of Christ, all Christians were members of one religion. Hindi siya pwede maaring sulpot kasi hindi naman siya ang Christianity, yung iglesia doon sa ilang, ngayon kilala sa pangalang Judaism yun. Whether you like it or not, yung nagsimula doon sa ilang, ngayon ay kilala sa Israel bilang Judaism. Actually, doon nagaling ang mga apostol eh. Si Kristo mismo doon nanggaling eh. Si Apostol Pablo doon mismo galing Judaism. Dahil doon talaga yun nagsimula sa Judaism. Si Kristo talagang nagtayo siya ng ibang iglesia existing pang Judaism. Existing, nagtayo siya ng iglesia. At yung tayo ng iglesia, Christian Church yung kanilang iniwanan, hindi Christian yun. At yung pinagtatalakayan namin ngayon, sulpot. At based naman sa, alam ko naman yung mga nasa Facebook na nagtatalakayan, kaya tinatawag na sulpot, referring to Protestant. Kasi sabi ni Camacho, sila daw yung true church eh. Lagi niya sinasabi na sila yung true church. SDA daw nalabi sa iglesia. Paano nangyari yun na ang SDA is ang nalabi sa Judaism? Hindi pwede mangyari yun. Walang record, walang historical record na inaamin ng Judaism na ang SDA sa kanila nanggaling. Wala. Objection, Mr. Moderator? Ba't siya nag-object? Mr. Moderator? Nawala ang moderator? Nakamute ka, bro Rasha, nakamute. Moderator. Yes, I object kasi ang paksa ay patungkol lamang sa Roman Catholic Church at maliwanag po yan. Dedepensa lang sila na hindi sila sulpot, patutunayan kung nasulpot. Hindi kasama rito pinag-usapan ang Seventh-day Adventist Church. I hope you considered it. Okay. Counter objection. Okay, wait lang ha. Ina-analyze ko yung ating objection. Nag-object yung ating affirmative dahil nababanggit yung doon sa kanilang iglesia na sasama na sa iyong presentasyon at ino-object niya ito dahil lumalabas sa topiko. However, ano ko muna sa ating kabilang panig, ano yung counter objection mo doon bro sa objection niya? Moderator, alam ko na kasi na gagamitin, nasa ano ko na yun, sa presentation ko na talagang gagamitin niya yung termino na remnant.
Kaso nga lang, yung ginamit niya Tagalog na labi. At binanggit niya yung kanina sa kanyang affirmative stand na ang Seventh-day Adventist na labi sa iglesia. Paano ako naging binanggit na talaga yon. Kasama talaga sa presentation ko yon. Kaso binanggit nga niya. So ba't siya mag-o-object? Binanggit niya kanina. Nilista ko nga rito SDA na labi raw sa iglesia. Okay. Sinabi kanina yan. Okay. So, ang counter objection mo, bro, dahil nababanggit niya yung sa side nila na Seventh-day Adventist, so therefore gumagamit ka din ngayon na binabanggit ko din ang SDA, no? So ganito yung ating decision dyan, mga kapatid. Okay, so ang decision natin, mga kapatid, ina-advise ko lang, syempre, again, nagiging technical tayo dito, ina-advise ko yung kabilang panig na laging pumasok doon sa topiko. At however, meron talagang nababanggit dito dahil this is between Catholic and SDA, di ba? So nababanggit talaga. Ang tinitingnan ko lang dito is hindi masyadong magtagal yung ating tumututol doon sa kabilang panig. At napapansin ko naman, this is a purely Catholic, pero nababanggit lang ba, kumbaga. So ganito, bro, Camacho. I-resume ko yung time, pero I will advise dito sa kabilang panig na ipasok lagi dito sa ating topiko, mga kapatid. So, time resume, bro. Proceed sa presentation, 2 minutes and 11 seconds. Okay, continue ako ngayon. Ayan na. Ayan, tapos na pala yung ko. So, yun na nga. Hindi siya pwede maging sulpot dahil siya ay original Christian Church. At ayon mismo sa Merriam-Webster's Elementary Dictionary, copyright 1994, page 79, ang Roman Catholic Church or the Catholic Church is a member of Christian Church tracing its history back to the Apostles. At The Ministry Magazine, ulitin ko, ang mismo nagsabi na ang ancient Catholic Church established by Christ became the Roman Catholic Imperial State Church. Para lang yang nangyari doon sa kina Rostom Padilla at Charis Pempenko na nag-transform. Hindi nagbago. Siya pa rin yun. Mayroon mang pagbabago sa pangalan, pero siya pa rin yun. Siya pa rin yung napapaglalang ang bibigandang hari. Siya pa rin yung pamilya Padilla na ipinanganak sa pangalang Rostom. Last 1 minute. Whether you like it or not. Time na? 1 minute pa, bro. 53 seconds. Okay, 1 minute pa pala. Okay. So, hanggang doon na lamang ang aking presentation. At least, napatunayan ko, sabi niya kasi hindi raw sulpot yung tatag ng Panginoong Jesucristo eh. Kaya hindi sulpot yun, kino-confirm yan ng Roman Catholic Church, ay hindi sulpot kasi yung naging became the Roman Catholic Church is the ancient Catholic Church established by Christ and His apostles. So, nagiba yung niya. Referensya, walang nabasa. Talata, walang nabasa. Ang ginawa lang niya, nag-interpret. Suportado ba ng Bible scholar? Walang pinakita. Bible authors daw. Hinanapan talata Bible authors, wala pa rin naipakita. So, alang nangyari, no? Walang nangyari sa tindig niya. Thank you. Okay, time. At dyan natatapos ang unang pahayag din ng ating negative side. At dadako tayo sa ating 7-minute na first cross ng ating affirmative dito sa ating negative. So, Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, 7 minutes. Your time start now, bro. Okay. So, ang una ko pong tanong sa ating kaibigang Jando, hindi ko masyadong naulinigan but ikukumpirma ko po sa inyo. Ginamit nyo na po ba yung Matthew 16:18? Yes or no? Yes, ginamit ko na yon at walang mababasa doon na ang RCC ay sulpot na iglesia, kaya ang paksa mo hindi napapatunayan doon. Okay. Next question. Thank you. Doon sa Matthew 16:18, yung salitang itatayo ko ang aking iglesia, yung itatayo, ano po yan?
sa Greek text. Objection, moderator. Time stop. Objection tayo. Ano yan? Negative. Ang rule natin, kung hindi pinisinta, bawal itanong, hindi ba sa negative stand? Okay. So, counter objection doon, bro? Yes, maliwanag ano? Itinanong ko muna kung ginamit niya yung Matthew 16:18. Sabi niya yes. Ginamit niya. Kaya ko siya tinanong, ano ba sa Greek yung salitang itatayo? Kaya dapat pong sagutin niya po ito. Okay, so ito yung decision natin mga kapatid ha. So I think ginagamit nyo ni John Doe yung kanyang karapatan na kung hindi daw niya nilatag, hindi niya sasagutin. So doon muna tayo. Mamaya siguro sa rebuttal pwede yan. So next question tayo, bro Camacho. Proceed, timer. Okay, sige. I respect. Next question. Tanggap mo ba na yung ginamit na salitang Grego na katumbas ng salitang itatayo ay tumutukoy sa rebuild? Yes or no? No, ako'y tumututol sapagkat si Kristo ay hindi naman yung nagtayo doon sa lumang tipan. At wala namang record na si Kristo ay naparoon sa lumang tipan para magtayo ng iglesia. Next question. Next question. Okay, next question. Tinatanggap mo ba na yung kahulugan ng salitang rebuild mula sa tekstong Grego ay tumutukoy sa to restore? Yes or no? Objection, moderator. Time stop. Gumamit na naman siya ng Grego. Wait lang bro. Wait lang. Okay yan, time stop. So objection mo na sa negative, ano yan? Yes, gumamit na naman siya ng Grego na sinabi ko kanina, hindi niya kasama sa presentation ko. Kaya kung magpapabilib ka sa wikang Grego, tanungin mo na lang, yung master lang nila, ang Grego. No. Ganito, isihan natin konti ha, yung word na yon. Para hindi tayo masyadong uminit, alam ko, debate naman ito. So ganito, doon sa objection mo, ina-analyze ko, tinatanggi mo yung sagutin dahil wala kang nilatag na Grego kanina. Tama. Yes, moderator, itatanggi ko talaga sagutin dahil yung Grego ay hindi ko nilalatag. Yes, Kaya kahit pwede ba siyang magtanong sa Grego, hindi ko sasagutin yan. Hindi ko naman matter ang Greek. Kuha ko na bro, kuha ko na. So, dito tayo sa counter objection or magde-decide na ako na... Next question na ako. Thank you. Ako. Tawag dito, i-revise. Sige. So, time resume. Next question. Okay. Tinatanggap mo ba na yung ibig sabihin ng itatayo doon sa Matthew 16:18 ay tumutukoy sa rebuild, repair, at restore o to restore? Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? No, hindi ko tinatanggap yun. Dahil liban na lang kung meron kang maipakita na Bible scholar na nagsabi na sa Old Testament pa lang nakapagtayo na ng iglesia ang Panginoong Heso Kristo. At dapat basahan mo ko ng version na nagsabi, I will rebuild my church. Next question. Okay, next question. Okay. Ito bang aklat na isinulat ng scholar na si Joseph Thayers na biyasa sa pag-aaral ng tekstong Grego, tatanggapin mo ba ito o tatanggihan? Moderator, hindi ko pa ginagamit si Thayer. Okay, next question agad yan. Sige, next question. Next question. Yung binabanggit niyo po kanina na Young's Learning Encyclopedia at yung Miriam, alin ang mas may authority sa iyo? Itong kay Young Learning Encyclopedia, Miriam noong 1979,
o ang mga sitas ng banal na kasulatan? Pareho. Objection, Dahil Mr. Moderator? Time stop. Objection muna tayo. Categorical po ang tanong. Pipili Okay. po siya sa dalawa. Okay. hindi ako Wait pipili, lang bro. moderator. Wait lang bro ha. Mm-mm. So, ang ina-analyze ko yung objection ng kabilang panig. Naghahanap siya ng doon sa close-ended na question. Dapat mamili daw yung kabilang panig doon, either yung Biblia or yung mga binabanggit niya kanina. So, counter objection ka doon bro, Jando? Or sasagot ka na or 10 seconds agad? Parang na-mute ka bro, Jando. Na-mute ka bro. Kung nagsasalita ka bro, na-mute ka bro ha, nag-mute ka. Bro, Jando, naka-mute ka bro ha. Okay, na-out si Brother Jando, I think sa, nandyan pa ba? Ito. Yung punto por punto nawala, no? So, pause muna natin yung ating time at habang naghihintay, shoutout pala sa ating mga nasa live dyan. So, mga kapatid, meron kaming rules sa Debaters Convention ha, na kung hindi makabalik ang ating debater ng 5 minuto sa debate is ipopost namin yung ating debate ngayon dahil hindi namin kayang maghintay ng forever. So, isiset ko yung time mga kapatid habang babalik si Brother Jando. Ayan. So, shoutout muna sa ating habang naghihintay tayo. Shoutout muna sa ating nasa mga streamer ngayon. Alam ko ang daming streamer ngayon nandito sa punto por punto kaya sa pag-aralan natin. At dito kay Junril, naka-live dyan. Ayan. At dito din sa amin sa Debaters Convention, alam ko napakarami. Nakita ko sa punto por punto, I think 300 plus or something, mas kanina pa yon. Siguro mas marami. At dyan din sa pag-aralan natin, alam ko napakaraming mga viewers dyan, lalong-lalo na sa mga SDA. So, again mga kapatid, ang pinag-uusapan namin ngayon, okay, na-mute pala ako. Okay, at dito tayo mga kapatid. Okay. Okay. Parang na-mute ako. Ayan. Okay, at dito tayo mga kapatid sa ating topic na patutunayan ko na ang Roman Catholic Church ay sulpot na iglesia. Formative natin si Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist. Negative naman si Jando ng Catholic mga kapatid. At hinihintay natin na ma-connect si Jando. Titingnan ko muna yung message natin ha kung nag-PPM ba siya. Tingnan natin. So wala pa for now. Bro Junril. Sa side ng punto por punto, paki-check naman. O baka brand out or sa internet. Oo. Hello? Pasukin niyo yung ano ko. Ayun, pabalik na. Ayun. So thank you. Nakabalik na. I-end natin yung ating timer na 5 minutes. Okay, so Bro Jando, okay ka na bro or meron ka pang isi-set dyan? Nawala. Pati record ko naputol. Sayang. Sige.
Bigla namatay yung ano, buti na lang yung streamer ko naka-on pa rin pero walang microphone yung streamer ko eh. Wait lang. Muna. Sige bro, i-set mo muna yan. Ayan. At least nakabalik naman. Oo, ayan, no? So, ayan talaga, biglang wala. Biglang nag-collapse yung laptop. Kaya yan. Okay, saan na ba tayo? Sa tanungan tayo bro, meron na lang 3 minutes and 9 seconds. So, bro, Okay, go ahead. Bro Camacho, Okay. doon tayo sa objection, di ba? Ay, nakalimutan ko na yung objection ko. Kung naalala mo, kapatid na Rasha, ano na lang, relay. Doon to sa sa categorical na alin ba yung paniniwalaan ni Jando, ang Biblia ba or yung sa mga history na binabanggit niya. Bro Jando, sa ano kasi dito kasi dito sa pagpipilian close-ended ba, talagang babanggitin mo yung dalawa bro ba? So bro Jando, meron kang counter objection doon bro? Ready ka nang sumagot or magpapaliwanag ka kaagad? Papaliwanag ko bro Rasha. Okay, 10 seconds yan. Timer, start. Lahat, basta based on reality, authority namin yan. Dahil ayon sa amin, sa turo namin, ang iglesia, ang siyang haligit-haligan ng katotohanan, hindi Biblia lang, hindi referensya lang. Next question. 10 seconds. Okay. Next question. Okay, next question. Ano? Kanina ay hinahanapan mo ko ng tila baga verbatim. Tila baga verbatim. Ang tanong ko naman sa iyo bilang pagbabalik doon sa tanong ninyo. Mayroon ba kayong mababasa naman sa Biblia na nagsasabing ang Roman Catholic Church ay hindi sulpot na iglesia? Meron ba o wala? Meron or wala? Sagot? Wala ka namang nabasa sa Biblia kanina. Hinanapan kita, wala ka nabasa. Yan, wala ka napatunayan. Next question. Next question. Okay. Ang tanong ay ganito. Categorical question. Mayroon ka bang mababasa sa Biblia na ang Roman Catholic Church ay hindi sulpot na iglesia? Verbatim din? Meron ba o wala? Objection, moderator. Time stop muna. Okay, objection natin, negative. Nakalimutan niya, moderator, na ako ay negative at siya ang affirmative. Huwag niya sana ilipat sa akin ang burden of proof dahil siya ang dapat patunay, hindi ako. Okay, Tuto okay. lang ako. Okay. So, ina-analyze ko yung objection mo, bro. At parang iniisip mo na his question is invalid dahil dapat yung burden na sa kanya. At ito na nga, tinatanong ka at tinatanggi mo sagutin. So, dito kay Fernando Camacho, counter objection or magde-decide na ako? Yes, counter objection kasi nga nasa position ako ng affirmative at siya'y nasa negative. Kaya ang tanong ko, based doon sa kanyang presentation, kasi pinabulaanan niya kanina na hindi sila ang sulpot na iglesia at wala di umano akong nabasa. Kaya ibinabalik ko yung tanong based on presentation. Siya ba naman, mayroon ba siyang mababasa na ang Roman Catholic Church hindi sulpot na iglesia? Okay. Meron o Okay. wala? So, nagigets ko na. Sa side mo naman, your question is valid. So, ganito yung ating decision dyan, bro Jando. Yung sa objection mo bro, i-ano ko muna bro kasi I see naman yung question is valid bro. However, meron naman tayong choices na 10 seconds na paliwanag agad or sabihin mo lang na next question or talagang sasagot tayo ng 20 seconds bro. So anong gagawin natin bro Jando? Hindi ko sasagutin yung moderator dahil negative ako. Ako ang tututo sa Okay. kanyang tinig. Okay na po. Okay. Okay. So, next question tayo. Malinaw naman yan. Bro. Okay. Timer. Okay. So, next question po. May binanggit kayo kanina na ang wika ninyo
ay lumabas ba or ginamit yung salitang Catholic Church sa panahon, parang yun ang naulinigan ko, no? Pakicheck na lang po, ng inyong ikatlong obispo ng Antioquia na kinikilala. Ano ho? Yung ba ay lumabas during Matthew 16:18? Yes or no? No. Yun ay lumabas taong 110. Sa aming katuruan, yung pinangalanan niyang Catholic Church, yun ang iglesyang tinayo ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 16:18. Next question. Last Okay. 1 minute. Next question. Sabi mo, 110. I think AD yan. 110 AD. Kung mabasa ko halimbawa, hindi ito showdown, kung mabasa ko halimbawa na yan ay 107 at hindi 110 AD, tatanggapin mo ba nagkamali ka lang? Time stop. Yes or no? Ay, Time stop mo na. Okay, so again, dito tayo sa ating rules mga kapatid, na pag meron talagang kung mabasa or pag mabasa, hindi ko talaga yung pinahihintulutan. So next question ka, Camacho. Okay, sorry. I accept. Okay, next question. Sa inyo bang the Apostle Creed, ang nakalagay ba ay 110 AD or 107? Okay. Ang nakalagay doon, 107. Yung sinabi ko, 110. Ang ibig sabihin nun, estimation yun. Kaya walang problema doon, 110, 107. Sinabi ni Ignatius ng iglesia, tinatawag niyang Catholic Church, ayun ang iglesia tinayo ng Panginoon sa Matthew 16:18. Next question. Time. 7 minutes time. Time na. Okay, Sige. so Salamat. thank you. So, dyan natatapos ang first stage ng ating debate. First stand and first cross mga kapatid. Shoutout sa lahat.